Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay muling nagpapasalamat na makabahagi tayo sa ating pagpupulong ngayong gabi na naririto ngayon. Saan po man kayo naroon, nais ko po kayong batiin at pasalamatan sa atin pong pagsama-sama sa pagsamba. Samantalang tayo po ay pagbibigyan na ng ating pong speaker sa kanyang mga ibabahagi sa atin. Ang ating pong speaker ngayong gabi ay walang iba kundi ang ating former ah, musician, teacher sa ating pong paaralan na AUP. Siya po ay matagal na naglingkod doon at pagkatapos noon ay sa ibang bahagi ng ating ibang bansa. At nagpapasalamat tayo na siya po ay ngayong gabi at tayo pinaunlakan at ibibigay niya ang kanyang mga tinanggap na mga talento at pagpapala sa Panginoon. At kaya tayo ay inayayaan na matamang makinig at matamang namnamin ang kanyang mga ibabahagi sa ating ngayong gabi. Ang ating pong tagapagsalita, walang iba kundi si Professor Dante Oblimar. Thank you po, Professor Dante. Okay, maraming salamat po, lalo na po kay Brother Ray na na-invite ako sa inyong midweek today. At magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong kagalakan na makapag-share, lalo na po sa mga topics na aking talagang ina-advocate, ano po, dahil ako po ay nagtapos ng music performance, pero ako po ay nag-branch out para po sa music sa ating church. Nag-concentrate po ako na magkaroon ng music education ang ating mga iglesia patungkol po sa musika sa ating church. Napapansin ninyo na lalong habang tumatagal, nagkakaroon ng maraming problema, issues, confusions, ang ating mga members patungkol sa musika sa Iglesia ng Adventist. But anyway, ngayong gabi ay gusto ko mag-focus sa isa sa mga pinopromote ko. Ako po ay isang taon nang umiikot sa iba't ibang churches every Sabbath, no, at nagpo-promote ng music and worship. At isa sa mga pinopromote ko ay yung nakakalimutan na ng buong iglesia. Hindi ko alam sa inyong iglesia dyan, pero dito sa Pilipinas, sa Indonesia, sa Thailand, na kung saan ako ay nakapag-serve din, iisa lang yung problema na nakikita ko o concern na kailangan i-address ng ating mga churches. Nakakalimutan na ng mga tao o ng mga miyembro ng ating church ang kahalagahan ng pag-aawitan ng congregation. Ano? Minsan na nakita ko o kadalasan nakita natin, very busy ang ating church sa paghahanda sa mga special music, sa ating mga choirs, sa ating mga musicians, sa orchestra. Pero hindi nabibigyan ng pansin yung congregational singing, yung hindi natin na napapractice man lang o nabibigyan ng education ang ating congregation. At dahil dito, napapansin natin na hindi marami sa ating congregation ang excited kumanta sa worship. Ano? Hindi ko alam dyan sa inyong church kung ganun ka-excited kayo din. Dito sa Pilipinas, kung papansin ko sa buong taon kong pag-iikot, ay unang-una nakikita natin na kokonti lamang ang uma-attend sa Sabbath School Song Service. Ibig sabihin, pag nag-umpisa po dito sa Pilipinas ng worship, ay 8:30 in the morning on Sabbath, may 5, may 10, maswerte na kung may 20 na tao ang mag-uumpisang kumanta. Bakit kaya ganon? Sa tingin ko, hindi naiintindihan ang ibig sabihin, hindi naiintindihan ng ating mga members ang kahalagahan
ng pag-awit o pagsali sa song service, ano? Kasi ang akala ng karamihan o usually yun na yung naiisip natin na yung song service ay hindi naman siya importante, no? Parang pampalipas oras lang siya. Kasi yung mga song leaders, hindi ko alam diyan sa New York, sa church ninyo, no? Paano mag-announce yung song leader. So dito, marami kang mapapansin na ang pag-announce nila ay habang naghihintay po tayo ng ating mga participants o habang naghihintay po tayo ng ating mga members, ay tayo po ay mag-awitan muna. Yun po ang karamihan na laging naririnig natin sa kanila. So, siguro habang tumatagal ang naiintindihan lang talaga ng mga tao ay ang naiintindihan ng mga tao ay hindi naman pala importante yung pag-aawitan kasi paghihintay lang naman ng mga tao. So minsan hindi ko alam sa inyo na experience niyo ba na siguro yung ibang members ng family natin sabi, "O bilisan na natin, mag-8:30 na, mag-uumpisa na yung worship." No? Sabi, "Ay, okay lang 'yun, hindi pa nag-uumpisa naman ng worship eh. Nagka-aawitan pa lang sila." Yun ding mga napansin ko sa local church, pagpupunta ko, yung mga tao habang nagsusong service ay nasa labas, nagkikwentuhan, no? At tinatanong ko sila, bakit hindi kayo pumapasok sa worship time? Sabi nila ay hindi pa naman nag-uumpisa, nag-aawitan pa lang. So, ibig sabihin, hindi naiintindihan ng ating mga members yung meaning ng song service. At yun ay dapat alisin na natin ang isipan na yan. Dahil dapat natin laging isipin na ang song service ay umpisa ng pagsamba. Hindi ito panahon ng paghihintay, no? Kaya dapat yun na i-correct. So, kung ang song service ay umpisa ng worship, hindi ba dapat ay i-encourage natin lahat ng members natin na umattend sa tamang oras ng worship? Kasi kung hindi sila a-attend ng on time, edi hindi complete yung oras nila ng worship. No, naniniwala tayo bilang Seventh-day Adventist na Sabbath is a holy Sabbath day and we believe na ang Panginoon ay kasama natin sa ating worship at siya ang ating win-worship. Pero bakit ganon, hindi natin pinahalagahan yung makarating tayo ng on time para makasama sa pag-aawitan? Dahil nga siguro hindi naintindihan ano ba itong pag-aawitan. Kaya yun po ang ating bibigyan ng pansin na siguro kung maintindihan lamang ng mga members natin kung bakit tayo dapat aawit sa song service, ay mai-improve lalo na ang attendance sa Sabbath School. Sunod ay ma-improve din yung the way kumanta yung ating mga congregation. Kung nakita natin, kunyari, sa umpisa na ng worship, kahit na marami ng tao, so sa divine service, kasi nandoon lahat ng maraming tao, papansin natin na hindi rin lahat kumakanta, no? Habang kumakanta o habang nagsusong service, ang bawat isa ay busy. Nakikipagkwentuhan, yung iba tayo ng tayo, lakad ng lakad, hindi ko alam dyan sa inyo, no? Pero napansin ko dito sa churches natin, yung iba nagse-cellphone. Meron pa akong isang church na napuntahan dito sa Manila na pati yung mga bata ay hindi nila sinasaway na naglalaro ng games sa cellphone. At sabi ko, bakit hindi nyo sinasaway? Sabi, nakakahiya ho naman, baka magalit yung mga magulang. Yung mga magulang ay donors pa yan ng aming church. So nakakahiya. So parang hindi lang natin nabibigyan ng pansin. Siguro kung mapapaliwanagan pa lang natin sila, ay makakatulong din ng malaki. Kaya po ito isa sa mga advocacy o mission ko ay ipagpaalam ang kahalagahan ng pag-aawitan para ma-improve naman ang local church. Kung mapapansin po natin, sa New Testament o sa Old Testament ay very active po ang choir na ginamit ni King David, no? Sa kanilang worship sa sanctuary, may choir, sa temple, may choir, may orchestra, no? Pagdating sa New Testament, mapapansin niyo na wala na pong choir. Sa New Testament, ang pinopromote o kinumand ay
hindi na po choir singing. Pero sa panahon natin ngayon, very active. Hindi ko sinasabing mali yung may choir tayo sa church. Hindi ko sinasabi yon. Pero ang Bible command po ay hindi po para mag-solo, para mag-choir sa worship, hindi po. At gusto kong i-share yon, yung mga PowerPoint na yun ngayon, let me share my slides para meron tayong medyo mababasa. Hold on. Slides, ano ko lang. Okay. Alright. Sorry. Yun na lang PowerPoint. Doon. Sorry. Ayan, isi-share natin. Okay. Ito po yung aking isi-share sa atin. Ang title po ay The Threefold Ministry of Congregational Singing. Ito po yung kinuman sa... Nakita po ba ang aking PowerPoint? Nakikita po ba dyan sa inyo? Yes po. Okay. Ito po yung dalawang commands sa Bible, sa New Testament, about congregational singing. Sabi dito, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. Ibig sabihin po ng speaking to one another is to help one another, share with one another, magtulungan, magturuan sa pamamagitan ng mga awit. At sabi din dito, sabi ng Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Ito po yung dalawang commands sa New Testament, emphasizing congregational singing. Mapapansin natin sa synagogue, wala pong mga special number, Wala po lahat 'yon. Even dun sa Old Testament, kung pag-aaralan po natin, if we have time in the future, mapapansin po ninyo yung choir na ginawa ni King David ay hindi po kumakanta sa congregation, hindi nakaharap sa congregation, hindi sila kumakanta ng special number. Ang choir po doon sa Bible ay nakaharap po sa Diyos, nakaharap doon sa ano ba yung kinakarga nila? Nandoon yung Ten Commandments, Ark of the Covenant. Tama po ba? Ark of the Covenant, Ang choir po ay hindi nakaharap sa congregation para mag-present ng something. Hindi ganoon ang worship Ang choir ay kumakanta sa Panginoon doon sa harap ng Ark of the Covenant. So, sa New Testament ay hindi naka-focus sa congregate o ang mga tao na hindi nagkakaroon ng choir o special music para kumanta sa tao. No. Lahat sila kumakanta sa Panginoon. Lahat ng nandoon sa synagogue ay kumakanta sa Panginoon. Ito po yung command. Hindi ko alam kung saan nag-umpisa sa history, pag-aaralan ko pa nga yan Saan ba nag-umpisa yung nag-i-special number? Nag-i-special number. Sa original sa Bible, kung susundin natin ang biblical ay parang walang special number kasi lahat ay kaya nga po pinopromote ko yung congregational choir singing sana makasali kayo kasi ang pinopromote dito ay bawat isa ay kakanta. So nakita natin ang nagiging challenge sa congregational singing, hindi lahat kumakanta. Kasi nga, siguro hindi nila naiintindihan. So today,
maaring makaintindi po tayo, maintindihan natin ito at ma-improve natin ang ating local church. Sabi ni Ellen G. White, many to take part in song service. This part of the service is to be carefully conducted, for it is the praise of God in song. The singing is not always to be done by a few. So, ibig sabihin, pero tayo no, karamihan, every Sabbath, laging may choir, laging may duet, laging may trio, no? Lagi tayo may mga special music. Pero sabi ni Ellen G. White, dapat daw hindi always, no? As often as possible, let the entire congregation join. So, napapansin natin na maskin si Ellen G. White, ang pinopromote niya ay congregation. Kasi po, ang tunay na pagsamba ay hindi dahil sa maganda yung kanta, maganda yung performance ng mga musicians natin. No, ang success po ng worship is yung gaano karami ang nag-participate sa worship at gaano karami yung na-blessed sa worship na personal. Buong congregation and personally they had their worship experience kasama ang Panginoon. So this morning ay pag-uusapan po natin itong threefold ministry of congregational singing. I hope pag naintindihan natin ito ay mag-i-improve po ang inyong pagtingin kung ano ba itong song service. Una, ng ministry ng congregational singing o song service ay upward ministry. Tayo po ay sasali sa pag-aawitan, lalo na sa umpisa ng worship sa Sabbath School, ay para bigyan ng glory at pagpuri ang Panginoon. Bakit? Dahil sa araw ng Sabbath na yan, ay nagkaroon tayo ng maraming blessings galing sa Panginoon the whole 6 days before the Sabbath. At in fact, ang pinakamalaki pong blessing, meron ba kayong masasabi na bakit kayo dapat magpasalamat sa Panginoon sa oras ng pag-aawitan sa Sabbath? Pwede ba kayong mag-participate? Ano ang pasasalamatan ninyo? Ano ang papupurihan ninyo sa oras ng Sabbath na yan na pasasalamat ninyo? Pwede ba kayong magbigay ng ideas? Meron ba kayong pupunta ba kayo sa Sabbath school o sumunta kayo sa church dahil ang isip nyo Adventist kayo kaya pupunta lang kayo doon. So kailangan lang kayo nasa church. Minsan gano'n minsan pupunta tayo sa church, wala nang meaning yung pagpunta natin sa church, basta sige kasi Sabbath kasi Sabadista ako, so kailangan nasa church ako. Nakakalimutan natin na pupunta tayo doon para purihin ang Panginoon. At as a church, when is the best time for the whole church to praise and glorify God? Doon po sa song service as we begin the worship. Bakit pa natin pupurihin ang Panginoon? Magbigay nga po kayo ng mga ideas at gusto kong emphasize na point. Meron po ba kayong ideas? Anybody po sa inyo? Ano po ang pasasalamatan ninyo pag araw ng Sabat para purihin ang Panginoon at kayo aawit ng papuri sa Kanya? Dahil ang Diyos ay mabuti, sabi sa Bible. Okay, dahil ang Diyos Siya, ay mabuti. Salamat Salamat creator. po. Yes, He is our Creator. So we will go on Sabbath remembering na siya ay Creator, siya may buti. Ano po? Ano pa po? Bakit tayo magpapasalamat sa araw ng Sabbath na yan? Meron po po kayong ideas? Ano pagliligtas? Yes. Blessings? Tama po ba yun? Sabi nyo? Dahil sa blessings. Pagliligtas. Sa kanyang pagliligtas. Ang kanyang salvation, okay? Ang paliligtas na binigay niya sa atin. Meron akong hinahanap na word. Meron pa bang makakapagbigay? Binides tayo for the whole week. Blessing po Kaya for the tayo whole tuloy. week. Tama po yun. Ano pa? Meron pa akong hinahanap. Baka matsambahan natin. Ano po? Ang number 1 na dapat nating pasalamatan at pupurihin ng Panginoon sa araw ng Sabbath na yan, kaya tayo pupunta sa church. Tayo aawit ng papuri sa Kanya. Ano po? Because He gave His only begotten Son. Okay, salvation. Okay, tama po yon. Meron pa po. Peace and rest. Peace and rest. Peace and rest. Okay.
Isa pa. Last one. Pag wala, ako na magsasabi. Kagandahang loob, sa kanyang kagandahang loob. Sa gandahang loob. Okay, sige po. Sa buhay po, ang Ano ating yun? life. Ano yun? Sa Sino life. nagsabi? Sa life po, yung buhay. Yes! Yung pong hinihintay ko. Alam po ninyo, ang pinaka-miracle na nangyayari sa atin ay yung gigising tayo sa umaga na hindi natin alam kung mabubuhay pa ba tayo nung natulog kagabi. Tama po? Sa araw po ng Sabat, kapag po kayo ay bumukas ang inyong mata sa araw ng Sabat, kayo po ay tatakbo sa church. Magmamadali po tayo, Lord, thank you for another life. Imagine, ang dami-daming tao sa buong mundo na hindi na gumigising. Ano po? Nung ako ay nasa MVC, nag-attend ako ng Sabbath School Congress, the previous one, hindi yung bago lang. May nabangungot doon, early morning, nag-iyakan doon sa tent at namatay yung isang kapatid. Imagine, we are not sure kung sa pagtulog natin sa inyo, sa pagtulog natin sa gabi, hindi natin alam kung gigising pa tayo sa umaga. Pero on Sabbath morning, kapag po tayo ay nagising, isa lang po ang gagawin natin. Lord, thank you for another life. I am here. I will worship you. I will go to church. I will sing songs glorifying your name because you give me another life. That's the best miracle. So, mga kapatid, aside from all those blessings for the Sabbath, for the 6 days, lahat ng peace, lahat ng rest na binibigay niya sa atin, yung life po natin na nagising tayo on that Sabbath morning, we have to prepare as soon as possible na we can go to church and join the song service, because the song service is our chance as a church, as a congregation, to do the upward ministry, to glorify God and honor His name because of the life that is given us. So yan po, bakit po tayo aawit sa song service? Because of this upward ministry, we will praise the Lord for life na binigay niya sa atin on that Sabbath day. Sabi nga ni Ellen G. White, let praise and thanksgiving be expressed in song. Let us by faith lift up a song of thanksgiving to God. Maskin si Ellen G. White, ini-encourage niya tayo na we have, kailan tayo magpapasalamat? Okay, meron tayong personal na pasalamat, but as a church, as a congregation, we will join. So kapag hindi po kayo nakarating ng song service during the Sabbath School, na-miss po ninyo yung pasasalamat bilang buong iglesia sa buhay na binigay niya. Sayang yung chance to be part of that worshiping congregation to praise the Lord. Sabi din ng Bible, let everything that has breath praise the Lord. So on that Sabbath morning, humihinga pa tayo. So this is the reason why everyone, as a Seventh-day Adventist member, we need to be in the song service time. Hindi po tayo malilate. Huwag tayong malilate. But of course, God will understand po naman kung malilate tayo, paminsan-minsan or lagi-lagi. Naintindihan na po ng Panginoon yun in the past. Pero ngayon, knowing this, ministry ay siguro matutuwa ang Panginoon na dahil naintindihan natin, this coming Sabbath, we will come before the time. Kasi sabi nung daddy ko, ang daddy ko po ay military. Sabi niya, when you come on time, you are late already. So when we come on Sabbath school time, kumbaga dyan sa inyo, I think 9 o'clock, o dito sa amin ay 8:30. When we come 8:30, we are late already. We have to come before the time. Why? We want to be part of this ministry, upward ministry, praising the Lord, honoring His name because of the life that is given us. Number 2, tatlo lang ito, mabilis lang ito. So kung may question kayo later, we can entertain as well. Number 2 is inward ministry. Alam po ninyo na the Holy Spirit would like to talk to us during song service. Gusto niya na madagdagan ang ating pananampalataya while we are singing. Ang problema sa atin, nakita ko sa ating mga members, sa oras ng pag-aawitan,
ay hindi tayo focus dun sa inaawit natin. No? Nasasayang yung pag-aawitan lang natin. Minsan nagkikipagkwentuhan tayo habang song service. Habang may kanta, nagkikwentuhan. Yung iba naman nagse-cellphone. Nawawala yung chance ng Holy Spirit na kausapin tayo sa pamamagitan ng mga awit, sa mga lyrics na nandoon sa hymnal. Alam po ba ninyo na yung hymnal, yan po ay bawat stanza ng isang hymn ay nakabase po sa Bible. Kaya pag umaawit po tayo ng hymn, umaawit tayo ng salita ng Diyos. Pero, dahil hindi ito naiintindihan ng congregation ang kahalagaan ng pag-aawitan, habang nag-aawitan, nag-opening song, nagko-closing song, nag-response, or whatever, ang isipan natin ay wala doon sa ginagawa natin. So, may ministry po. Dapat, habang umaawit tayo, lalo na ngayon, dahil nakikita natin yung lyrics natin diyan sa PowerPoint, no, nakita natin. So, kapag aawit po tayo, basahin nating maigi yung inaawit natin. At intindihin mabuti kung ano yung mensahe. With that, the Holy Spirit will work and will impress you individually. No? Yun ang ministry niyan. Para matuto, maintindihan, o magbigay ng mensahe sa atin individually, sa pangangailangan natin when we sing the songs with understanding. Kapag naiintindihan natin. No, kapag hindi naiintindihan, ay parang wala rin yung mensahe. Ano? So, habang lumalaki, ako po ay nabinyagan ng 12 years old. So, habang lumalaki, naintindihan ko, parang hindi ko naman naiintindihan yung mga inaawit ko. Kayo po ba, naiintindihan niyo yung inaawit ninyo habang kumakanta kayo? Iniintindi niyo ba? O basta lang kumanta kasi sabi kumanta. Ito po yung nangyayari sa atin. Kaya hindi tayo nagkakaroon, hindi natin na-enjoy yung ministry, hindi tayo nabibigyan ng mensahe, kasi ang pag-awit lang natin is just to fulfill a responsibility, to fulfill a part, no? Ang sabi ni Ellen G. White, o ng Bible muna, what is it then? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. Importante pala sa worship yung naiintindihan natin, yung inaawit natin. Papansin ko sa mga churches ang kanta ay Don't Forget the Sabbath. Pag kinanta nila, Don't forget the Sabbath. Hindi naiintindihan. Ano ba yung sinasabi nila? Basta lang, kanta lang. Walang meaning, walang buhay. No? Pag praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Walang kabuhay-buhay umawit yung ating mga miyembro. And maybe because they don't understand why. No? Kung maintindihan lamang na merong inward ministry, merong mensahe ang mga awit niyan para sa atin, ay marami po tayong makukuha na mensahe during Sabbath. Isa sa naging project ko, kasi parang hindi ko nga naiintindihan yung mga awit. No? At yun din ang aking sinasuggest sa inyo. Sa bahay po, mamaya, bago po kayo matulog, kumuha kayo ng isang hymn sa inyong hymnal at basahin ninyo. Basahin ninyo, huwag niyong kantahin. Kasi minsan, pag kinakanta na hindi nabasa, parang walang ibig sabihin. Pero pagka binasa po ninyo, maintindihan ninyo. Basahin ninyo. Nung ako po ay nag-start magganyan, nabasa ko yung trust and obey. At nung makita ko yung stanza, but we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. Aba, sabi ko, ang tagal-tagal ko nang kinakanta itong kantang ito, hindi ko naman naiintindihan. Ito palang ibig sabihin nito. Kasi pag kinanta natin, but we never can prove. Wala sa isip. The delight of His love. Hindi natin iniintindi yung ating mga sinasabi. Pinapaalalahanan tayo na kung aawit tayo, dapat may understanding. Bakit?
Bakit kailangan may understanding? Dahil during song service na meron tayong understanding, bibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon, ng banal na Espiritu, from that song. Pero hindi natin nakukuha yun dahil unang-una, wala tayo sa song service. Hindi tayo umatin ng song service. Marami ang hindi umatin ng song service. At naman, kung dumating na tayo o nandun tayo sa song service, hindi natin iniintindi yung kinakanta natin. Oh, namimiss natin ang napakalaking blessing ng music ministry para sa ating faith. Madagdagan, ma-strengthen, ma-build ang ating faith through singing po with understanding. Kaya nga sabi rin ni Ellen G. White yan, I saw that all should sing with the Spirit and with the understanding also. No? Pinromote din ni Ellen G. White yan. Bakit? Pwede ba tayong magkaroon ng worship na walang understanding, mga kapatid? Kayo ba ay nag-worship kung hindi naman ninyo naiintindihan yung wino-worship ninyo? I think there is no worship. Walang worship na mangyayari kung hindi po involve ang ating isip at ang ating puso. Tama po ba? No? Kahit present tayo sa church, ito po ang issue. Marami sa atin ang pumupunta sa church, hindi nag-worship. Anong nangyayari sa atin, mga kapatid? Uma-attend lang tayo ng program every Sabbath. Iba po ang meaning ng attending the Sabbath, worship, at worshiping on Sabbath. Yung pong attending is just appreciating what's going on. Nanonood lang tayo. Ay, ang galing ng kanta. Ay, ang ganda ng speaker. Ang galing ng message. Ay, oo. Ay, hindi boring yung church na ito. We are attending. Kaya minsan, alam niyo, ang nangyari, attending worship program. Bakit? Tingnan nyo, pwedeng magkwentuhan, pwedeng umalis, pwedeng tumayo, pwedeng mag-cellphone. Hindi ba ganun yung nangyayari sa mga program? Pag umaten kayo ng program, you can do anything what you want. Pero sa worship, ay hindi pwede yun eh. Sa worship, you have to engage your mind sa lahat ng nangyayari doon. Lalo na ay doon sa pag-aawitan. Kaya po, kung hindi natin, kung mamimiss natin ang song service, ay na-miss natin yung mensahe na possible na ibibigay sa atin ng banal na Espiritu sa oras ng pag-aawitan. Kaya wag po nating imimiss ang inward ministry ng congregational singing. At ang pangatlo ay yung outward ministry. Ito po ay isang ministry na ito po ay linked doon sa ating sharing the gospel or proclaiming the good news. Unang-una, sa congregational singing, ay siyempre sa inyong church dyan, I'm sure, ay enclosed ang inyong church, no? Air condition, enclosed. So, hindi kayo naririnig ng mga kapitbahay ninyo, no? Hindi naririnig, no? Ang inyong church, hindi naririnig yung mga tao sa paligid nyo, hindi naririnig yung kantahan ninyo. But, sa bawat isa sa inyo, ang mga katabi po natin, ay hindi nyo namamalayan, meron niya mga problema. Hindi nyo mamalayan, may pinagdadaanan sa buhay nila. When we sing during song service with spirit and understanding, nahahawahan po yan, yung mga may problema dyan. Makita nila, ay ba't si kapatid na ganito ay active kumanta? May problema naman yan. Ako din, may problema. Ba't hindi ako active? So, dapat active din ako. So, nagkakaroon po tayo ng ministry sa mga katabi natin. Kaya sabi nga ng Bible, sing one to another. Building up, building each other up. So, habang kumakanta po tayo, ay kinakantahan po natin ang mga kasama natin. And the more we sing with energy, with understanding, magkakaroon po ng effect yan na mararamdaman ng bawat isa the presence of the Lord. Ano po? So, ano mangyayari? Merong ministry po yung pag-awit natin. Kapag umawit tayo with spirit understanding, mararamdaman, ma-influensahan yung ating mga katabi. Dito sa Pilipinas, alam naman natin, hindi lahat ng churches ay air-conditioned. So, naririnig po ng mga kapitbahay natin ang awitan sa loob ng church. Kaya ano kaya yung naririnig nila, no? Sa mga church natin?
sabi nila, parang may lamay yata yung Adventist Church. Kasi pag kumanta, no, welcome, welcome. Every Sabbath, we're marching to Zion. Ano ngayon ang mensahe natin bilang church sa labas? Ano nakikita natin? Ano nakita nila? Ano narinig nila? Ang congregational singing natin ay patay. No? Minsan iniisip ko, o natanong ko na, tanungin ko kayo po, doon sa mga local church ninyo dito sa Pilipinas, tinanong ko na rin ng mga ibang churches, ang kapitbahay po ba ng ating local church ay Adventist na? Ang sagot po, karamihan sa ating mga churches ay hindi po Adventist ang kapitbahay. Bakit? Bakit hindi sila Adventist? Ba't hindi sila na-attract sa ating church? Ang pinagbibintangan ko bilang musician ay maaaring yung the way we conduct our worship, the way we conduct our singing. No? Kasi minsan inisip ko, siguro sinasabi nila ganito, uy, kumare, alam mo ba yung church ng Adventist dyan? Hindi ako naniniwala dyan. O bakit hindi ka naniniwala? Mababait naman yung mga tao dyan. Kasi lagi ko narinig sa sound system nila, no, na ang Sabat daw ay dapat ipangilin, ang Sabat ay kasama ang Panginoon. Ano? Pero alam mo, hindi ako naniniwala dyan sa mga Adventist. Bakit hindi ka naniniwala? Tignan mo nga, 8:30, wala pang tao sa church nila. 8:30, kukunti lamang yung umaattend. Hindi mga totoo yung mga Adventist. Hindi sila totoong faithful sa Panginoon nila kasi late sila dumating. Tingnan ninyo, nakikita ng kapitbahay, maybe yun ang pinag-uusapan nila, no? So, ayaw nilang sumali sa atin. At sabi, tingnan mo, pag nagkantahan yan, parang may lamay. Laging may lamay sa church nila. At saka ang dumating dyan sa umpisa, matatanda lang. Kasi wala pa yung mga kabataan, wala pa yung mga medyo middle age na mga tao. Mamaya pa yun, darating 10 o'clock. Nakakalungkot, mga kapatid, na ang nakikita ng ating kapitbahay, ang ministry na nakita, ang pinapakita nating image ng ating church ay parang hindi magbibigay ng isang outreach activity, ano? No, hindi makakapagbigay ng isang mensahe. Samantalang sabi ng Bible, we should be the light of the world. We should be the salt of the earth. Pero nagiging light ba tayo ng world kung ang pag-aawitan natin ay hindi masigla? Kung ang pag-aawitan natin ay kukunti lamang ang umaattend. Kaya actually, pinupromote ko talaga na kung maaari ay magpunta ng ating mga members during Sabbath School program, pasiglahin ang pag-aawitan, turuan ang congregation, dahil merong 3 ministries na dapat nating gampanan para po ito ay hindi lamang sa Panginoon, hindi lamang para sa atin, kung hindi para din sa mga paligid natin na ito po yung mission natin na sa church. Kailangan meron tayong maisishare na gospel sa kanila. Kaya ito pong 3 ministries na ito ay kung atin lamang ipopromote, no, sa ating mga local churches. And if a follow up, magagawa ng mga programs para ma-encourage ang buong congregation na umawit, sa palagay ko po ay unang-unang matutuwa ang Panginoon, unang-una siya ay mabibigyan ng kalwalhatian, at of course, makikinabang po ang buong iglesia at ang mga tao sa paligid ay mamamangha, sabi ni Ellen G. White, kung anong klaseng iglesia ito na Seventh-day Adventist. Kaya po, unang-una, ang ating, sabi pala ni Ellen G. White, to impress spiritual truth, song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Kaya kapag hindi tayo sumali, hindi tayo nakasali dun sa impressing the truth dun sa mga katabi natin, sa mga kapitbahay natin. So, 3 ministries, no? At nawa, no po, ay nabigyan ko kayo ng konting understanding, encouragement na ang inyong pong church ay encourage natin na dumating on time o before the time sa song service ng Sabbath School. Bakit? Meron 3 ministries na dapat gampanan natin para sa Panginoon sa araw ng Sabbath. Yun ang Upward Ministries. Pupurihin natin ang Panginoon dahil sa ating buhay at mga pagpapala. Sunod,
tatanggapin natin ang mga mensahe ng mga inaawit natin dahil iniintindi natin yung mga awit natin at ang magkakaroon ng panahon ang banal na spirito na tayo'y kausapin sa pamamagitan ng mga pag-aawitan. At yun namang makikinig sa atin, yung mga katabi natin, yung mga hindi Adventist na mga visitors natin, makikita nila kung ano ba ang totoong iglesia, ano ba yung totoong sumusunod kay Kristo, ano yung totoong mga tao na nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon dahil meron tayong outward ministries. Pagpalain po kayo sa inyong church dyan sa New York at patuloy po sana kayo maging masigla lalo tigit po sa pag-aawitan. Kung kailangan pa ninyo ng mga future seminars or kahit sa online lang, ay magsabi lang po kayo. Ako po ay hindi na nag-work. Ako po ay tumigil na nung ako po ay nag-60 last year. Mag-61 ako ngayon. I committed myself to go around churches and help. Ito po kasi yung aking pinangako sa Panginoon kung bakit ako naging music major, no? Para mag-share ng mga educational matters or materials para sa church music. So, maraming pong salamat, Brother Ray, sa inyong pag-invite sa akin. Nawa po meron kayong tutunan. Kung meron po kayong question, maybe if we have time, kung meron pa kayong time, hindi pa kayo inaantok dyan, ay tayo po ay mag-open ng question and answer. Sige po, at mahalaga po talaga na tayo ay makapagtanong at hanggang po si Berdante para po tayo ay paglingkuran. Mga kapatid, ako na siguro magtatanong, sir. Sige po. Meron po ako, Doc, na mahalagang tanong. Kasi mostly sa nabibisita ko po mga iglesia ngayon talaga, ay karamihan, no? Hindi lang aming iglesia. Talagang wala na hong hymnal, nakadepende na lang sa PowerPoint. Meron po kaya itong impluensya, epekto sa ating pong pagsambarin. Kasi po ako ay lumaking sa pananampalataya ng may iglesyang napuntahan ko, ay talaga mga sa pag-awit. Stricto po talaga. Siguro kayo nakapakinig din ng Bukawi Seventh-day Adventist Church. Wala doong hindi pwede ang naalala nyo ang PPH kumanta doon. Hindi po sila pinakanta dahil -1 ang dala nila. At talaga na acapella po at saka piano lang at saka violin lang ginagamit po doon. May mga iglesia tayo at ako natutuwa na hanggang ngayon po ay ganun pa rin sila. Amen. At saka hindi basta tumatayo doon, talaga kumukumpas po ang mga nagpapaawit doon. Hindi boses lang. Pinag-aralan po nila talaga ang mga nota. At sila po ay nakabase talaga sa note. Ito po ba ay talagang mahalaga sa atin pong pagsamba at sa simbahan? Okay, thank you very much po. Alam nyo, isa sa mga reasons kung bakit parang hindi na attractive yung hymnal ay kasi nakikita na lang sa screen. Alam nyo, kung meron ang bawat isa ay merong hymnal, may i-scan mo yung hymnal Tapos sasabihin mo, ay ang ganda naman ito. Habang naghihintay ka ng worship, kung wala pa, o kahit sa bahay mo, may i-scan mo yung hymnal. O sa church tayo mag-usap, no? So sa church, may hymnal, mababasa mo. Tapos, ay, ang ganda siguro kantahin natin ito. Yung interest, mabubuhay kasi nakikita mo yung hymnal. Ngayon, wala kang hymnal na hawak, wala kang pakialam kung ano yung laman ng hymnal. So, kung ano lang ifa-flash dyan ng operator, yun lang yung appreciate mo. But to explore what is better, no? What are more beautiful songs ay nawawala na. Kaya nga actually po, for one, ako po ay pinupromote ko ngayon at ay ibalik po ang mga hymnal sa church. Ako po ay pupunta sa mga misyon at ako po ay makipag-usap sa mga kanilang mga leaders at sabihin ko, paano ba tayo magkakaroon ng program na alisin ang mga kanta dyan sa PowerPoint? Dito tayo sa hymnal. Bakit po? Yun nga pinupromote ko yung soprano, alto, tenor, bass.
kung lahat po ay may hymnal, nandun yung soprano, alto, tenor, bass, mai-enjoy po ng congregation natin paano sila kumanta at matuturuan silang kumanta ng iba't ibang boss kasi nandun yung pyesa. Kasi wala tayong hawak na songbook, kaya wala na rin yung interest natin. Kaya po maganda po ang inyong idea, no? Ito po ay gagawin ko talaga ng panahon na ito po ay may promote natin na slowly maibalik yung may kanya-kanyang hymnal sa bawat bahay, sa bawat church. No, kung pupunta po tayo sa ibang Protestant church, talagang ang dami-daming hymnal sa pew, no? Dito sa Pilipinas, sinasabi nila kasi daw hindi na binabalik ng mga members, no? Siguro it's a matter of letting people understand or trying to change the culture na inuuwi yung hymnal, no? Pero ang mahalaga po ay magkaroon ng program na ganoon. By the way, yung Tagalog natin ngayong mga hymnal ay nire-review po namin ng misis ko kasi po nag-suggest kami sa PPH na i-review yung mga Tagalog kasi yung mga Tagalog po ay luma na yung mga salita, ano? Parang hindi nagagamit. So, nire-review po namin at kapag ka po ay ma-approve ng PPH ay pwede nating i-revise yung mga Tagalog kasi hindi naiintindihan eh. Kaya hindi naiintindihan yung kanta kasi hindi naiintindihan yung lyrics, wala nag-explain o kaya naman panay English yung kinakanta nila, hindi naman nila naiintindihan yung English din. Ano? So anyway, marami pong salamat sa inyong idea na may effect po talaga kung walang hymnal na hawak. Mawawala lalo ang interest, no? To explore as a congregation, as a church. So siguro kung magpa-PowerPoint lang tayo, siguro sa mga big gatherings na hindi tayo kailangan magdala ng hymnal o whatever, pero sa local church, no, dapat i-promote po natin na may hymnal. Amen. Tanong ko lang, Doc. Di po ba kailangan kasi nandun sa chorister ang buhay eh. Okay. Dapat po ba ang chorister ay marunong mag-compass yung sinasabi ni Elder Ray? Required po ba yon na kailangan talagang magkaroon ng knowledge sa kumpas ng kanta? Okay, salamat po. Tandaan po natin na yung pagkumpas, yung pagkoconduct ng kamay is just one part of leadership. Pag tinawag po natin na song leader, no, ngayon po ay hindi natin tinatawag na chorister. Ang tawag po natin talaga ay song leader. Leading po. Conducting is leading. It's not actually just beating. Ano po? Pero mahalaga po kung marunong ang ating song leader mag-conduct, malaki pong tulong yon sa ating pag-aawitan. Ano? Lalo na kung alam niya kung paano ito gamitin. Kasi minsan, napansin natin, marunong nga mag-conduct, pero wala namang kabuhay-buhay ng pag-conduct. Ano? Basta lang ganun-ganun lang yung kamay. It's not about beating, it's about leading. No? So, magkakaroon ng ako ng mga seminar na certification program para sa mga song leaders. Mahalaga po na alam din niya. Pero meron pong mga awit, no? Hindi po lahat ng awit ay dapat i-conduct ng kamay. Alam po ba ninyo yon? Meron tayong mga awit na hindi na kailangang i-conduct. Unang-una, bigyan ko ng sample. Yun po mga closing song na mga commitment. Hindi na po yan kinokonduct. Bakit kamo? Hinahayaan lang yung feeling ng congregation kung ano ang kanilang commitment. Kasi kunyari, live out thy life within me. Usually, or in general principle, hindi natin i-conduct yan dahil gusto natin i-focus yung commitment ng individual. So, tutulungan lang natin sila sa ating gestures, sa ating boses maybe, or sa ating But, maraming bagay na, katulad ng mga pagpasok, yung pagluhod, hindi na kailangan, nakaluhod naman natin, hindi na kailangan i-compass. So, later we will discuss more about that. But, yung tanong mo na, kailangan ba talaga? It's a plus for a song leader na meron po siyang knowledge sa pagkukonduct. Bakit? It will add sa leadership niya.
Ano? Hindi ko sinasabing kapag walang kamay, hindi tayo makakapag-conduct. Kung boses lang natin ay hindi tayo makakapag-lead. Pero po, kung marunong siyang mag-conduct, it's going to be a plus. At yung energy, no? Ang energy ay madadagdagan niya, kaya madadagdagan niya ng energy at saka power yung singing. Katulad yung choir, no? Yung choir, kapag walang conductor, okay naman, maganda naman, ano? Pero kapag may conductor, ay parang may plus. Parang mas nadidagdagan pa yung ibig sabihin ng awit. So, yun po ay a plus po para doon sa mga songwriters na matuto po sila na mag-conduct. Good evening po, Doc. May question po ako. Napansin ko lang po kasi sa mga churches natin, iba-iba po yung mga, ang tawag dito, yung mga, pag matapos na yung program, may iba kumakanta ng We Have This Hope, yung iba naman yung kinakanta nila. Same din also paging sa mga prayer. Yung iba is, basta iba-ibang churches na pinupuntahan ko, iba-iba yung mga response song nila. Mayroon po ba tayong like, yung church po ba yung pumipili nito na kung ano yung response song? Or binibigyan po ba tayo ng conference na pagpipilian lang? O paano po ba yung process nito? Like for example, kung yung church may gustong i-adapt na bagong response song kasi yung meaning po is napakaganda and very appropriate. Like sa Miller Church sa Cebu, ano? Pagtapos na yung service, kinakanta lagi yung Dismiss Us, Lord, with your blessing. Pero sa ibang churches, wala yung mga ganun. Pero yung meaning kasi nung Dismiss Us, Lord, with your blessings, parang nakaka-uplift ng spirit. Yung pag-alis mo, parang feel mo na bless ka because of the song. Ngayon sa ibang church, di naman pinapractice yun. So like, tayo po ba ay mag-a-adapt depende kung ano yung binigay na choices sa atin o yung tayo mismo ay makakapili ng ano yung song na appropriate para sa church natin? Okay, thank you very much. Ako po ay naging member ng worship committee ng Northern Philippine Union Conference during the pandemic time. Ang alam ko po ay lahat ng binababa from the mission or the union is recommendation lang po 'yon. So, nung araw po ang churches natin sa Pilipinas ay kanya-kanya. Pero lately siguro before pandemic ay maraming nagsasabi ng mga churches na bakit iba-iba. So ang mga mission, ang union, ang alam ko dito sa union, nag-umpisa kaming magkaroon ng idea na mag-recommend ng sets of responses every 5 years. So pagkatapos ng General Conference, yung bagong may bagong set, ito yung kakantahin. So binababa yun sa mga churches. Ang mga churches sumusunod, marami rin hindi sumusunod. Okay? So, by the way, actually, ang alam ko is only recommendation. Pero maganda rin kung sumunod tayo para nasa local church po kung susunod o hindi. Pero, siyempre, recommendation galing sa taas ay magandang sundin din. Pero, hindi ibig sabihin na meron ka tayong creative din na na makapag-isip ng mas maganda, parang mas gusto nyo ito, ganon. Ang sa akin lang, siguro, para hindi tayo naman masabi ng mission na ba't hindi kayo sumusunod? Ba't matitigas ang ulo ninyo? No? So, I would recommend na i-inform din nyo yung leader doon sa mission. Sabihin nyo, ma'am, we appreciate po yung set of songs ninyo ngayon na pinadala sa amin. Kaya lang po, nafe-feel po namin na nakanta na po namin ito dati, gusto namin yung palitan na lang ito. Gusto lang namin po kayong i-inform. Kasi po lahat ng ginagawa po ninyo, kung any changes, whatever yung variation gagawin ninyo dyan, aaprobahan ninyo ng church board yon. Ang church board po naman ninyo ay hindi naman po nakabase sa, walang pakialam po ang mission kung ano yung pinag-usapan ninyo sa church board. Ano po ba? Basta po, naka-align po sa ating faith, no? So, kung meron pong binabang mga suggested sets of songs, ay pwede nyo sundin. Pero kung meron kayong naiisip na mas magandang idea, whatever, I would recommend, aproban nyo sa board nyo, at i-recommend i-inform din nyo yung church leader, yung sa mission, na alam niya na kayo ay nagpaalam.
No, I don't think hindi kayo papayagan. Kasi basta may reason kayo, kasi yun naman yung in-approve nila is recommendation. So hindi ko alam kung anong effect sa kanila, kung whatever, pero ang intindi po natin, lahat po yan ay recommendation lang. Wala pong dapat ganito, dapat ganito. Hindi po. Recommendation for you to do sa inyong area. Ganun po yun. Kaya ang alam ko sa Mindanao ngayon, I work 2 years ago, parang ganun din, sinusunod na nila yung kung ano. Pero yung school namin doon, parang iba yung kanta nila. Sa MVC, parang iba yung kanta nila. Sa AUP, iba rin yung kanta nila. Sa ibang churches, iba rin yung kanta nila. They did not follow it. Hindi ko rin alam kung in-inform nila yung mission. But for me, kung ako yung taga-church, gusto ko rin i-inform yung mission para hindi naman siya magtampo in the future na hindi sumusunod yung church ko. Pero pinaalam ko lang na may reasons kami bakit namin gustong... ang purpose po kasi nung una ay para daw pagpunta mo sa church, at least pare-parehas daw, no? Hindi yung pagpunta mo sa church, iba yung kinakanta, hindi mo alam, yun yung purpose noon, which is also din naman maganda. But it should not inhibit us to be creative because worship is creative po yan. Wala po yung recommendation lang po, kahit titignan natin sa manual, ay yung sequence ay recommendation lang yan. Kung gusto nyong balik-baliktarin, basta approve ng board ninyo, hindi naman naka-apekto sa faith nyo as bilang Adventist, hindi naman kayo naging reform, I think there is no problem with that po. Thank you po, Doc. Meron pa po tayong questions? Not a question, but I just want to say thank you for doing this because I'm learning a lot. Oh, wow. Amen. Amen. Thank you, Cassandra. Meron pa po bang gustong magtanong, mga kapatid? You have more 3 minutes. Pagka wala na Brother po. Ray, ngayon, yung mga Adventist ay tamad na magdala ng hymnal kasi sa cellphone na mayroon ng That's a good tawag question. yan, church hymnal. Tapos, hindi lang church hymnal, may music pa. Kaya karamihan ngayon ay hindi na nauso yung pagdadala ng church hymnal sa church. Kuya Melvin, address natin kay Doc. Doc, ano po ang opinion niyo po doon? Well, of course, dahil technology na, no, nandun na siya, everything. Pero kung babalik po tayo dun kung magpo-program po tayo ng congregational singing, yung congregational choir singing sa church, maganda po na may hymnal talaga na papel. Kasi nandun yung nota, tapos may scan natin. Kung ang mga churches po ay magkakaroon lamang ng program na mag-provide, so hindi na sila kailangan magdala ng hymnal nila, kundi usually mga Protestant church po na pupuntahan ko, provided po ang hymnal. Ang dami-dami nilang hymnal po talaga doon. Hindi ko lang alam sa Adventist bakit nawala. Hindi siguro sa budget. Sa kanila kasi priority sa Protestant church ay may hymnal po talaga sila. So, minsan kasi yung may cellphone tayo, doon tayo kumakanta sa cellphone, maya-maya may notification na. May message na, whatever nangyari. Kaya, nadidistract yung worship natin, which is not good experience in worship. Parang nawawala yung, bigla na lang ding mapupunta yung, ating attention sa iba. So, depende po sa purpose ninyo. Kung ang purpose po ninyo ay ipopromote po yung hymnal, ay maganda po yun. Pero kung sa palagay nyo naman yung cellphone ay okay lang, wala namang problema. Pero if we want to be serious to help the congregation appreciate yung talagang music at training them how to sing
lalo na yung program namin mas soprano, alto, tenor, bass, na makikita nila yung pyesa nila doon, mahawakan nila, I think maganda po 'yon. Pero hindi po naman 'yon na siyempre kanya-kanya pa rin, depende sa inyong local church kung ano po ang yung gawin, ano, kung ano yung purpose niyo at ano yung inyong goal. Oo. Amen. Doc, kamusta po yung ano natin, yung mga inaawit ngayon sa ano, yung iba pong mga awit na ala sa ating mga hymnal, mga worship song at saka ano po to, yung praise and worship. Okay po ba yun? Yun po mga short songs, mga ganun po. Saka yung po mga praise and worship na nagagamit na po sa ating iglesia ngayon. Okay lang po ba yun? Okay naman po tayong gumamit. Sabi ng Bible ay umanta tayo ng psalms, hymns, tsaka spiritual songs. Ibig sabihin, yung mga short songs, yung mga praise songs, mga spiritual songs po yun. Yung hymns, yung nasa hymnal natin. Yung psalms, ay yung galing sa book ng Psalms, no, na ginagawang kanta. So, pwede po yun. Pero be careful, mamili po tayo ng mga awit na tama po yung doktrina. Kasi marami po dyan sa nakita natin na ano ay mababaw lang yung kanilang mensahe, no? Hindi deep-rooted, no? So, for me, sa worship po, ay pwede yan. Pero, wag nating aalisin yung hymnal. Wag nating aalisin yung hymn singing. Kasi, ito po, ang hymnal, ang laman po niyan ay talagang bawat stanza ay reference galing sa Bible. At alam po ang hymnal po, ito po yung pinaka-highest musical material na gagamitin sa worship. Ano po? So kung aawit po kayo during sa worship, saan nyo ba aawitin yung mga short songs na yan, Brother Ray? Sa anong part ng Usually halimbawa po sa may AY po natin, sa mga young people po natin. okay. And usually yung mga young people po natin ay yung mga praise and worship na po ang gamit nila, na walang hymnals. At paano po yun natin na approach din kung hindi po tama ang nakakanta. At sa iba pa, mga gatherings. Okay, unang-una, be careful lang sa pagpili ng mga praise and songs na contemporary ngayon, no? Dahil maraming kumakanta, na maraming awit dyan na hindi nga tama ang doktrina at hindi align sa philosophy ng Adventist. Ano po? Sunod, sa AY ninyo, ay wag nating hayaan na mawala yung hymnal din. Awit sila ng praise song, pero sana may awit din na kahit isang hymn, no? Para naman maintindihan ng mga young people, maipromote natin sa mga young people ang kahalagahan at beauty ng hymns. No, kasi pag wala ng hymnal, kahit isang hymn man lang, ay parang nawala na sa isip nila. Ang alam lang nila ang hymns lang para sa Sabbath school, sa divine service, no? Pag AY na, wala nang hymns. No. Why not teach hymns during AY? Ayan. So, aside from the kinakanta nilang praise songs, ay mag-aral po kayo ng mga unfamiliar hymns during AY. In that way, yung appreciation ng hymns ay dumaan din sa isipan ng mga kabataan natin, no? Para naman ma-appreciate nila yung hymns. No? Wala pong masama, basta lahat ng aawitin po natin, i-check natin ang lyrics, kung ito po ay batay sa Bible, tama ba sa philosophy ng Adventist, at paano inaawit. Wag pong parang inaawit na parang galing sa entertainment, no? Kasi minsan yung mga praise songs na yan ay galing sa mga celebrity ng church ng iba, no? Ang pag-awit nila, parang umaawit din sila sa entertainment or sa TV. So pag inawit natin sa worship natin, ay hindi natin gagayahin yung paano sila umawit, no? So ang pag-awit natin, yung regular din na pag-awit, no? Kasi pag umawit na, for example, nung
God will make a way, ano? Pero minsan ang kabataan natin pag umaawit na pang God will make a way, para ng entertainment din. So, ang ating po promote ay Adventist pa rin ang style. Kahit umaawit tayo ng mga gawa na hindi Adventist, na according to the philosophy of our church, yung ating pag-awit din ay Adventist philosophy pa rin. Ano? Adventist style pa rin. Hindi parang katulad ginagaya na natin yung nano sa YouTube, paano kantahin yung style na ang style ay parang worldly entertainment style. No? So, kasi hindi ganun ang Adventist church. So, okay po yun. Pipiliin lang at huwag nating hayaan na mawala naman yung hymn kahit isa lang sa AY. Ayan. Yun po. Good evening, Kuya Dante. Jun Yes. Bautista to. Hi, si Sir June pala yan. Ikaw ang sir ko. Musta, Pastor? Meron kasi mga, okay lang po. Yung mga hymns ngayon, yung mga hymns natin na nilalapatan ng medyo contemporary ng music. Pero hymns pa rin, yung mensahe nandun pa rin, pero in-upbeat lang ng konti. Okay. Kamusta yun? Okay. All right. Kasi sa music, meron naman tayong arrangement, ano, na tinatawag. Pwede pong i-arrange talaga yan ng sanlibutan kasi gusto ng mga producers na yan ay mas maraming maka-appreciate. Kasi nga yung worldly style, I mean, the worldly, yung ibang church kasi sa Protestant, wala naman silang philosophy katulad ng Adventist na hindi tayo towards that, no, sa ganong system. So, kung gagamit natin sa church yon, ang gusto bang tanong ay gagamitin natin yung style na yon sa church na pag-anta natin. Ano? Yung ba, Pastor June? O, ang tanong mo ba ay... Hindi, ano naman po, yung in-upbeat lang nila ng konti, yung mga hymnal songs din. Oo. Yun nasa church hymnal din natin. Okay Na nilagyan lang nila ng ibang klaseng rendering. Oo, okay. Pero yung mensahe, sabi nyo kasi yung mensahe, 'di ba kailangan natin malaman, maintindihan. Ngayon yung mga bata hindi nila masyado na-appreciate yung may SATB na yung siyempre mga nota. Pero kapag kinanta nila na medyo contemporary ang nilapat na arrangement, mas kinakanta nila kaysa yun sa soprano, alto, tenor, bass na meron tayo sa hymnal. Okay. So, unang isipin natin, yung hymn singing is standard, no? Pag kinanta natin yung hymns sa worship, ganito talaga ang pagkanta, no? Parang on the prescribed, no? Pagka in-arrange na kakantahin nila as a solo, yun ba yung ibig mong sabihin, Pastor? Kunyari, kanta na nila yung What the fellowship, what the joy divine, leaning on the Yung mga ganyan, arms. nababago. Ganun yung kinakanta nila. Actually, wala ka na sa AUP, no? When I came back to AUP, ganyan ang gustong mangyari sa AUP noon. Ang kakanta dapat ang pagkanta na what the fellowship, what the joy divine. Okay, so, pero promote namin, hymn singing is different from contemporary type of singing. If you want to arrange it that way and you sing it for yourself, well, kanya-kanyang choice yon, no? Kung gusto mong gawin. Pero as a church, ay hindi po natin yon i-recommend kasi gusto natin i-preserve yung hymn singing, no? Yung hymn singing talaga na maririnig mo yung ganun ang structure. Kasi nga hymns yun eh. Pag ginawa mo yung ganung ang arrangement mo, hindi na siya hymn arrangement. Ang tawag na sa kanya, contemporary adapting the lyrics of the hymn or the tune of the hymn. Hindi na po siya hymn singing. So, pag kinanta yun ng soloist, usually ganun ang ginagawa nila. Pero ang light po galing o ang guidance po natin galing sa General Conference, kung gusto nyong basahin po yung Philosophy of Seventh-day Adventist 2004, nasa GC nasa GC website. Meron nakalagay po doon, not all religious
music is acceptable to Seventh-day Adventists. Why? Sabi doon, anything that invokes any music that invokes secularism or style of the world should not be accepted. Ibig sabihin, kapag ginamit mo yung style ng sanlibutan, ay pinapa-avoid ng General Conference. Basahin po natin sa A Philosophy of Seventh-day Adventist Music, doon po sa website ng General Conference. Ang pinapa-avoid po na, kasi yung sabi sa Romans natin, di ba, na do not conform to this world. So yung style po kasi ng upbeat, this is po a style of the entertainment. Hindi po yan style ng worship. No? Kung ipapasok natin siya, so parang pinasok natin yung style ng entertainment, no? Ganun kasi sa entertainment eh. At saka sa ibang churches na iba ang philosophy. Hindi naman natin sila sinasabing masama sila or ano, pero sa ating Seventh-day Adventist Church, meron tayong philosophy na gusto nating i-apply sa ating church. So, kung personal na pagkanta nila sa sarili nila, well, maybe wala tayong control doon. Pero kung sa church ninyo, tuturuan na ninyo yung church ninyo, okay mga kapatid, ang kanta natin ay What the Fellowship, What the Joy Divine, baka mawala yung hymn quality of singing. Kasi yung style na yon, pagkanta nila is a contemporary style. Ang hymn singing is not a contemporary style. This is a tradition na ito talaga yung structure ng hymn singing. So, ang philosophy naman, ito no, Pastor June, kung mag-a-arrange po tayo ng hymns, be sure na hindi mawawala yung intention na meaning ng hymns. No? So, marami kasi nakakita na in-arrange nila yung hymns, parang naging parang hindi na siya worship. Kundi naging para na siyang ordinary, common music na maririnig mo lang sa hindi worship na pamamaraan. So, yun ang iniiwas natin, na yung ating worship experience ay hindi na maging totoong worship experience, kundi magiging common experience na lang siya na parang umattend ka lang ng program, no? Hindi na yung focus dun sa worship experience. So, hindi ko naman ginajudge na pagka kumanta ka na, wala kang worship experience, no? I'm just saying, kung hymns, pakanta natin yung hymns, ay kanta natin sa church na hymns talaga siya ang pagkakanta. Hindi contemporary style. Pero kung individually, group, gusto nyong gumawa ng ganon, hindi sa worship, ay hindi natin makokontrol yon. Pero sa worship po ninyo, I would suggest, stay po sa style ng hymn singing. Amen. Thank you po. Nakuha ko lang po doon sa aking pananaw, no? Talaga hong kailangan ma-praise talaga ang Panginoon, hindi yung ipipraise yung atin, yung sarili natin kagustuhan na mapaganda ang awit. Iniisip natin, pero parang hindi po pala lubos na nakalulhati yung sa Panginoon. So talagang mahinam na talagang susunod doon kung ano ang standard na binibigay ng ating organisasyon. Dahil napag-aralan po talaga eh. Talagang ganun po talaga. Thank you po. Tandaan po natin na ang worship po natin, pinaniniwala natin is God-centered. Hindi po believer-centered. Hindi po yung gusto natin ang dapat mangyari sa worship. Kung di, ano yung gusto ng Panginoon, ano yung para sa Panginoon. Katulad po yan ng, kung kayo po ay, ang inyo pong wife or inyong mother ay may birthday, ano po ang ireregalo ninyo sa inyong may birthday? Yun pong gusto ninyo na style o yung gusto ng may birthday? Ano po? So, kung sa tingin ko, kung sa music, I think, kung sasabihin natin sa philosophy ng worship, na God-centered, let all mortal flesh keep silence, no reverence, no yung mga ganun na mga philosophy ng worship, pagka medyo napasayaw na tayo dun sa What the Fellowship, tapos parang enjoy na tayo dahil yun ang gusto natin,
parang sa tingin ko, hindi kaya nagiging center na sa akin yung worship, yung gusto ko lang Pagsamba. dahil yun lang ang gusto ko. It's not about gusto ko eh. It's about yung Panginoon ang dapat importante. Kaya nga, minsan pupunta tayo sa church, ano ba yung church natin? Parang ang gulo-gulo naman. Bakit? Sino yung speaker na yan? Bakit sintonado yung kumakanta? Wait. Forget about it first. You came here to meet your God, di ba? So, kung ano man may nga problema dyan, huwag mo nang pansinin yan muna. Ito muna, focus to God. Kasi worship is God-centered po. Hindi po yung center sa tao. Opo? Yun po. Pero sir, talagang ano po, no? Kumbaga sa pagkain, kailangan po talaga ay pinagsikapan, no? Kasi isang linggo ang pagpe-prepare, talagang kailangan ko sa pagkain, sasarap po talaga. Sa Panginoon naman, mapasarap yung kanyang pagpupuri sa kanya. Yes po. Good morning po. Yes po. Ako po, good evening dyan. Ako po si Vic Pusadas, na laking pakinabang na nakapakilig po ako sa lecture ninyo. Gusto ko lang pong, dahil manganganta din po ako, naalala ko po kasi dati, yung binata pa kasi kami noon, is mga folk singer kami. So, hanggang sa na-convert tayo, so nandun pa rin yung ano. Ang ibig ko po sabihin po dito, yung mga arrangement pong ito ay hindi po pwede ba sa atin, or for example, yung mga kanta po ng mga Protestant, okay, maganda naman po. Maganda naman po yung mabe-bless ka, na usually yan po ang aming kinakanta sa group namin, na nasa church hymnal naman po siya, pero may konting arrangement tulad ng kinakanta po ng Heaven of Rest. Diba, matagal na po yan, pero maganda po siya. At tulad din po ang ganda ng lyrics ng Morning Has Broken, kasi yung kinanta dati ni Cat Steven yan, parang nagkaroon ng problema. Kinakanta ng ano yan, rock singer yan. At ito pa yung mga kanta minsan natin, yung lalo ng mga conservative church, yung above all. Yung nga, sabi ko nga doon dati doon sa Mamsi Church, kakantahin namin yung above all, okay ba? Okay naman po, kuya, sabi. Tapos meron kaming nakasama, sa English hindi inaano yan. Okay, para walang problema, pinalitan namin. Ngayon, ang music kasi part of the arts po yan. Na yun nga, iwasan lang talaga natin yung mga pag-self-centered tayo. Ang Panginoon talaga yung center talaga natin dito. Pero ang punto ko po dito na yung kanta po natin na dapat na may din sila, yung mabibless din po sila, na bigyan mo nila ng konting art. Wag lang po yung masyadong tulad ng ginagawa po ng mga yung may konting sayaw. Yung tulad ng sinabi nga po kanina, yung arrangement po yan, Pastor, Sir, pwede po sa atin yan. Na depende po sa situation. Yun po. We are free po sa mga arrangement, no? Dahil po musically, we can arrange, we can make it better. Ang dami-dami yung kanta ngayon na magagandang pagka-arrange, no? Katulad nung How Great Thou Art, parang ang dami-dami nag-arrange ng How Great Thou Art. Ang gaganda ng pagkagawa. Wala po tayong question doon sa arrangement, whatever. Ang philosophy lang natin na pinangahawakan, dapat kahit anong pagka-arrange nyo po, basta hindi tumunog na entertainment. Hindi tumunog na sanlibutan. Sabi nga ni Elder Ted Wilson, if your music sounds like the world, leave it there. Ibig sabihin, huwag nyo dalhin sa church. Basta parang entertainment, parang worldly, parang ang style ay television, parang huwag nating dalhin yung style doon. Kahit ano pong arrangement, pwede po, basta hindi tunog sanlibutan, hindi tunog entertainment, hindi tunog na parang mga artist na kumakanta na parang nagsushow lang, nagpe-perform lang. Gawin po natin ang makakaya natin
Kasi ang center ng ating ginagawa na music sa church is yung message. Hindi tayo yung center. Hindi yung music ang center. Kung hindi yung mensahe. Sapagkat bawat music po sa worship is a spiritual food. It's not an entertainment. It's not a performance. It's not an art show. Hindi po. Ang binibigay po natin na music sa church during worship is a spiritual food. So nakatuon po tayo sa mensahe and how we deliver the mensahe. And when we deliver the mensahe, dapat hindi magmukhang show. Ano po? Kung hindi, parang sermon. Because every song is a sermon. Every song is a spiritual food pagdating po sa worship. So kahit ano pong arrangement, basta wag hong tutunog na parang, yung association kasi, pag narinig na yan, ay parang parang country, parang gano'n. So yung congregation, parang napunta na doon. Pag kumantunog, uy, para akong nasa beach, o para akong nasa disco. See, the association is very, very important when we present a musical rendition sa church. So pag ang association na parang, sa palagay ko naman, ayaw niyong ma-associate sa bad things, di ba? Sa bad image, no? So, ganun din yung music. Ayaw nating ma-associate yung ating rendition na parang entertainment. Kasi po, sabi nga ng guidelines is, dapat hindi, ang Bible, sabi ng Bible, do not conform to this world. So, wag nating gagayahin yung sanlibutan. Sabi nga sa James, ano ba yun sa James o sa Amos ba yun? Na friendship with the world is enmity with God. So, yun lang ang prinsipyo na pinanghahawakan ng Adventist Church pagdating sa music po. Kahit anong arrangement, basta hindi magmumukhang entertainment, hindi magmumukhang katulad lang ng pag-style nung iba, kundi yun pa yun po ang standard lang. Yung pagkanta lang ng nagbibigay ka ng mensahe. Amen. Doc, Okay, last na lang po kay Ray. last na. Okay, pa-correct sige. ko lang. Okay, Sorry. sige. Napapansin ko lang kasi pagka dumadami minsan ng tao sa church, pag may mga nai-invite tayo, magagaling na choir. Di ba? Ang gagaling nila, ay punta nga ako doon lang may kakanta doon. So para ang nangyayari nito, pumupunta lang ng mga ibang kapatid just to watch the choir perform or guest na kakanta or magtutugtog. Ano po ba masasabi niyo doon? Parang okay lang po ba yon na ang pinuntahan lang ng tao is the performance, but the complete service itself, pag umalis na yung choir, unti-unti rin umaalis yung mga tao. Ano po bang pwedeng para sa loob ng iglesia? Okay, salamat po. Yan, magandang observation. Kaya nga, ang nakita natin, ang mga worshipers natin, hindi worshipers. Kung hindi, program attendees. Kasi maganda yung program, meron tayong tawag noon, may visitor tayo. So, pagpunta nila doon, nonood lang sila, hindi sila mag-worship. That is the danger naman, Danger. Pero siyempre, we cannot judge, So, ang tanong ko lang, ito bang sinasabi mong guest, Brother Nonoy, ay yung magagawa sila ng concert sa church nyo? O regular lang na guest nyo lang sila? Hindi po. Minsan, for example, may galing ng Pilipinas, pupunta rito. Alam namin magagaling talaga sila kasi well advertised sa social platforms. And of course, siyempre, alumni din ng AUP. So, yun, yung mga magaganda kasi may mga nangyayari na diyan pala tutugtog sila, dapat pala diyan kami magsisimba. Alam mo yun? Pero pagkatapos naman ng hindi na sila babalik sa church. Kumbaga, back to normal na naman ulit. Tama po yung sinabi nyo, Doktor, na talagang attendees lang talaga tayo minsan, ang church. It's a very enlightening itong seminar. It's very, very nice. Thank you po. Thank you so much. It's just sad to see na ang ating mga church members ngayon ay nakatuon sa
ma-entertain, yung sumaya, yung gumanda yung feeling, no? Hindi yung kumuha ng mensahe galing sa Panginoon, no? Ito yung Tama, nangyayari sa tama. atin. Pupunta sila, ay, punta tayo doon para ang ganda kasi yun, magaling yung choir na yun, no? Punta tayo doon. Hindi para kumuha ng mensahe galing sa Panginoon, kundi para masayahan, ay, ang ganda, ang galing talaga ng choir na yan, galing sa AUP, galing sa MVC, galing kung saan saan. Tapos pagkatapos na, wala na sila sa worship experience. Hindi na sila nag-worship. Ang payo ko lang po mga kapatid, sa inyong church, no, ganitong gawin ninyo. Iwasan po ninyo yung term na concert sa AY. Kung meron kayong mga imbitahing choir, kasi tayo kasalanan natin, pinayagan natin na pasayahin. Gumagawa tayo ng program para pasayahin yung members natin. Tama? Hindi tayo gumagawa ng worship experience para maka-worship experience sila. Kulang tayo dun sa part na yon. Ang gusto natin, subaya, pumunta sila para makakita, para masayahan, masatisfy. Yun lang ang focus natin. Sana dagdagan pa natin na yung spiritual aspect talaga ang makita nila. So gagawin niyo po, pag meron nagpunta dyan na choir sa inyong church, kakanta sa AY, no? Sabihin po sa kanila na ito pong church namin ay hindi concert hall. Ang church po namin ay worship hall. Kaya po kung magpo-program po kayo dito sa aming church, ang kakantahin po ninyo ay yung mga kantang pang-worship. Hindi po yung mga ang gaganda at mahihirap na mga patambling-tambling mga boses parang pinapakita kung gaano kayo kagaling. Ang gusto po namin ay maging worship po ang inyong musical presentation. So mag-worship po tayo, magbabasa tayo ng Bible, tayo ng mga verses, mga testimonies, at pipiliin po natin yung mga kanta na hindi pang concert. Huwag yung mga yung mga pasigaw-sigaw, mga pakita ng mga galing ng mga boss. No, that is not worship. That is concert. Maganda yan sa concert. Mamayang gabi o bukas sa kung saan concert hall. But sa worship hall, pipiliin lang natin yung kantang worshipful. Ayan, worshipful songs. Ayan. At i-advise nyo sila na yung damit po nila sa program nyong yan, dahil ang inyong church ay worship hall, hindi concert hall, ay huwag sila magdadamit ng concert attire. Ayan. Magsuot sila ng Sabbath worship attire. So with that feeling, ang ating congregation, alam nila na this is worship. This is not concert. They will come, they will look for the message. They will be blessed by the message. They will not be blessed by the performance, but the message of the songs, the system, the style of doing the worship service, no? Wag nating hayaan po na gawin ng mga choirs, na visiting choirs, ang ating churches na maging platform nila for concert, to show off their talents. No! Worship is not showing off the talents. Worship is giving message, centering to the glory of God. I am not saying na hindi sila center sa glory of God. No. What I'm saying is, we have to show to everybody that this is worship, and we choose songs for worship, not for concert. Yun po, yan. Amen. Yun po ang promote ko sa mga churches. Amen. Huwag niyo Amen. po Ganda gagawing rin, no? concert hall ang inyong church. Yeah. Dahil ang church po ninyo ay hindi concert hall. This is the house of the Lord. Bakit nagkakantahan dyan na parang nasa concert? Yun. Doc, ang ganda po ang ano. Paano naman po natin ilalapat? Kasi po may solicitation eh. Pagka ako kasi may fundraising, concert talaga. Pero paano ilalapat yung fundraising sa worship? Pwede po ba natin maiyan yun? Ay, sa palagay ko po, yung fundraising sa worship ay parang, ano ba yung fundraising nila? Para ba yan sa church o para sa kanilang expenses? Ayun, magandang linawin. Magandang linawin po yun, ano? Kasi, Usually may pagka-depende po eh. Pagka may umiikot ay galing university,
Ang sinasabi po ay para sa mga mag-aaral. Okay. Maganda lang po itong para learning lang din po. At saka sa Okay. ganun ay mailapat din po namin yung mga ganitong Okay. Pag sitwasyon pag at sila mabigyan. pag sila po ba ay nagsusulit sa inyo para for a cause, for example, para sa AUP, para sa mga students, nagbibigay po ba sila ng resibo galing sa AUP? Ayun. Siguro po at sa part na yun ho ay lang. Kasi may mga coordinator po na humahawak ng kita eh. Yung kita, baka sila na po ang bahala doon. Pero ang ko lang po, Doc, ang concern lang po ay yung pong sa part na yun ay paano natin ilalapat. Ayun nga po, ilalapat yung part na yun sa kailangan ay transparent. Ito po, para sa simbahan. Okay. Okay. Kung nagsusulisit po sila para sa isang church, be sure po may dala silang resibo galing sa church na yon, na resibo ng church, para sigurado po yung nabigay ninyong pera sa kanila ay para sa church. Kasi pag sinabi nilang para doon, hindi naman pala, ginagastos lang naman nila, hindi ko alam, baka sa pang-shopping lang nila yon o pang-ticket nila. Depende, no? But we want to be transparent. Pag sinabi natin po, ayaw natin silang maging sinungaling. Pag sinabi na nila na ito para sa mga student, ay sige, nasaan ang resibo ng student association na pagbibigyan ninyo nito para mag-raise tayo ng funds, because this is charity, this is helping. Pero kung para sa akin din naman po, sa palagay ko ay wag na nating i-announce sa Sabbath time yung solicitation. Gagawa na lang po kayo ng announcement sa inyong GC, sa mga members niyo, yung gusto pong mag-donate para sa ganito ay mag-ipon tayo. Pero doon po sa program niyo ay wag nang babanggitin yon. Wag na hong babanggitin. Bakit po? Ay sa tingin ko ay bagay. So, pag may namamatay naman, tayo ay nag-a-announce sa church, no? Nangihingi tayo ng mga abuloy. Tama po ba yun? Ina-announce natin. It's a kawang gawa. Pero Tama. yung mga ganito, try to be, na hindi ma-center doon sa solicitation. Sana sa worship pa rin. Siguro yung solicitation mamaya na pagka, paabutin nyo ng sunset. No? Or sikreto na lang. Minsan ina-announce pa natin, binibigay doon sa sikreto na lang, ibigay nyo na lang doon para hindi po magmukhang actually, marami po akong naririnig ng mga taga dyan na Amerika nagtatanong nga, bakit ina-announce yung solicitation sa worship? Ano ba yan? Parang tayong parang namamalimos, parang gano'n. I don't know. Sabi ko. So, just be careful. Kung gagawin nyo yan sa Sabbath, be sure na gawin nyo pa rin Sabbath worship pa rin siya. No? Gawin nyo pa rin Sabbath worship pa rin. Para for the glory of God pa rin. Ano po? Amen. Okay, siguro po may part 2 tayo kasi po lumalalim ang gabi ba mga kapatid. May trabaho pa sila bukas Oo Pero nga alam niyo po parang ayaw na po namin maputol eh. Praise the Lord, praise the Lord. Okay. Siguro po magpa-part 2 na lang po tayo, Doc. Okay, no problem. Just tell me. I know that marami po kaming talagang nais na matutunan sa larangan na ito kasi kahit sa langit 1/3 ang nakuha na choir ni Lucifer. Ibig sabihin talagang marami po talaga. Halos congregation choir po talaga sa langit, Opo. Yes. Salamat ng marami. So mga kapatid, kung may tanong kayo, last na, isa na lang. Kung wala na po, ay tatapusin na natin. I give you 5 seconds. Okay, thank you so much. I'm very sorry kasi pauwi pa lang po ako. Sir Dante It's of okay. Timor, thank you so much po. This is Sharon Macaraeg. Sa music po ito. And I would like to acknowledge po and thank you so much po for your time for giving us this kind of semi-workshop na we are looking forward po, sir, na hopefully makapunta po kayo dito para we can make a weekend musical workshop para sa buong church. Specifically po sa choir namin dito, malaki pong tulong ito po para sa amin. I hope and we pray, yes, I hope and we pray po na
we can see you here, and then mas malaki po talaga matututunan namin pag nandito po tayo, mag-one-on-one po tayong workshop. Amen. Thank you Amen. po. Thank you po. Okay. Doc, Thank you she din. is our music director to our church. So nadinig nyo naman po, ang aming pong directress na ang nag-imbita sa inyo. Amen. Kaya po I hope na one day makasama namin kayo. Excited. Haha. Amen. Praise the Lord. Okay mga kapatid, kung wala na po, tayo po ay aawit na ng ating closing song.